Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat ng aabutin ng aking munting talakayan. At naway gagabayan tayo ng makapangyarihang Diyos dito pa rin sa ating gawain. Sapagkat ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang pagbabahagi sa mga salita ng Diyos o mga kaalaman tungkol sa Biblia batay sa ating sariling pagsisiyasat o pagsasaliksik. Ayan. At doon sa pangalawang talakayan na naibahagi natin, ang naging subtopic natin doon is yung mga pangunahing kaalaman tungkol sa Biblia, kung saan ito ay nakapaloob doon sa main topic natin na pinamagatang ang Biblia at pananampalataya gabay sa tunay buhay Kristiyano, o sa wikang Ilocano, ti Biblia kin pamati turay tinaindaklan abiyag Kristiyano. So bago ako magpatuloy ay just want to review our last topic, yung huling subtopic natin, yung paksa o tinalakay natin, no? So 6 yun yung napag-usapan natin doon, una ibahagi ko tungkol ano ang Biblia, hati ng Biblia, mga manunulat at wika, tungkol pa rin sa Biblia, layunin ng Biblia, sentro ng Biblia, at paano ginagamit ang Biblia. So yun yung tinalakay natin nung nakaraan. Ngayon naman ay tatalakayin ko sa abot ng aking kaalaman at kakayahan yung mga pangunahing aral at kaalaman na dapat malaman ng isang Kristiyano, at ito pa rin ay batay sa Biblia. Sapagkat bilang Kristiyano, ang pangunahing aral na dapat nating malaman at isabuhay ay siyempre ang una dyan is yung pag-ibig natin sa Diyos, at ang pagtugon natin dito sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at pag-ibig sa kapwa. Yan. So meron tayong 5 na inihanda na pangunahing aral na dapat nating malaman. Una is yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Diba? Alam naman natin na iniibig tayo sa Diyos, ng Diyos pala. Sapagkat, diba, gayon na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Diba? At saka sa sanlibutan. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang mananampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan, di ba? Nandun naman yun, yung John 3:16. Alam naman natin yung lahat. So yun yung una. Talagang iniibig tayo ng Diyos. Kaya nga noong panahon ng biyaya na tinatawag ng mga ibang mga ngaral, di ba? Pumunta siya at tinubos ang ating kasalanan. Ayan, di ba? So, yun. Kasi yung ulitin ko, yung ibang mga ngaral na nakikita ko, nahati sa 3 yugto, ang kapanahunan ng kautusan, di ba? Tungkol sa mga Israel pa, kapanahunan ng biyaya at kapanahunan ng kaharian. Pero hindi na natin i-expound 'yun, Basta nung dito sa una is yung iniibig tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang ating kasalanan. Yun. Pangalawa na kailangan natin malaman is yung tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Sapagkat una, ang kasalanan kasi ay naglalayo sa atin sa Diyos. Di ba? Inilalayo tayo ng kasalanan, ang ating mga kasalanan sa Diyos. Nandyan yan sa Roma 3:23. Pwede niyong basahin. Diba? At dito naman sa kaligtasan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan lang ng mabuting gawa. Kasi maraming paraan upang tayo ay maliligtas. Actually, subtopic din natin dito sa ating talakayan yon. As we go on, malalaman nyo kung bakit. Diba? Kaya nga dito sa kaligtasan, isinugo ang Diyos si Jesus upang tubusin tayo. Diba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan, nakalagay naman yan sa Roma 6:23. Ikwan nyo na lang.
kung gusto nyo pang mas maraming malaman tungkol dito sa teksto na ito, Roma 6:23. Ayan, tungkol ito sa kaligtasan. So, ang pangatlo na aral na kailangan natin malaman ay yung pananampalataya kay Jesus Kristo. Diba? Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Nabanggit ko na yon sa nauna. Ginamit nga siya upang tubusin tayo. At ang kaligtasan ay kaloob. No? Kaloob yun na hindi gantimpala sa atin. No? Ipinagkaloob sa atin. No? Hindi tayo ginantimpalan. Take note of that. No? At ito ay tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Although pwede natin i-expound ito doon sa as we go on with the discussion. So, may verse naman dito no, na nagpapatunay yung Efeso 2:8 hanggang 9. Sapagkat tayo niligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. So, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating gawain. Di ba? Pero, siyempre, kailangan pa rin natin no, na yung pananampalataya natin, di ba, ay kailangan sabayan natin ng mabubuting gawain bilang Kristiyano. No? So, again, anyway, matatalakay natin yan. Okay, so dito na tayo sa pang-apat. Dalawang pinakadakilang utos. So, may dalawa palang mga dakilang utos. Di ba? Basahin natin yung Matthew 22, verse 37 to 39. No? Yun yung reference natin dito. No? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, nandun naman lahat ito sa mga utos, di ba? So, ito ay ang buod sa lahat ng kautusan ng Diyos. No? Kasi siyempre kailangan doon sa kautusan ng Diyos, kailangan meron tayong pag-ibig sa Diyos. No? When we say pag-ibig, we need to worship Him, di ba? We need to follow all of His orders, di ba? Lahat ng kanyang kautusan. At siyempre, kailangan tayong mananampalataya sa Kanya. Di ba? Mananampalataya sa ating sarili at siyempre sa Kanya. So, ulitin ko, pagsamba, pagsunod at pananampalataya. At dito naman sa pag-ibig sa kapwa na kailangan natin gawin, of course, in order to show no, our sincerity, di ba? To prove our obedience and so on and so forth, no? Na tayo, di ba? Ay totoong umiibig sa kapwa, kailangan natin igalang sila. Kailangan nating marunong magpatawad. Kailangan natin magtulong, di ba? Tutulong sa kapwa at kailangan nating sa lahat ng ating gawain tayo ay makatarungan at makatwiran. So pag nagawa natin yun yung mga preferences para mapatunayan natin no, in order to prove na iniibig natin ang kapwa. Although marami pang mga patunay no, na kailangan gawin para maipakita natin na iniibig natin ang ating kapwa. Diba? Alam nyo naman yun, no? It's all about righteousness. Diba? Yun eh. Pagiging makatarungan at makatwiran. Yan. At ang panglima, no, na aral na kailangan natin is yung pamumuhay na Kristiyano. No? Basta tandaan natin yun. No? Pag tinuring tayo, in order for us to consider ourselves as Christian, diba? Kristiyano, no, kailangan takasunod tayo ni Kristo. Diba? At tayo ay tinatawag o tayo ay kailangang mamuhay ng banal at matuwid. Kaya nyo ba yun? Mahirap mamuhay ng banal at matuwid. Kailangan magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Di ba? Magiging ilaw din tayo at asin sa mundo. Di ba? Kaya nga isa yun sa bilang mananampalataya, isa yun na responsibility natin or sabihin man natin commitment, di ba, na kailangan ipalaganap natin ang salita ng Diyos upang magsisilbi tayong ilaw at asin, di ba? Pero dapat yung tama na salita, hindi tayo dapat mag-imbento at mag-interpret ng mali, di ba?
In other words, dapat kung ano lang yung nandun sa Biblia. Lahat ng sasabihin natin is dapat sinusuportahan ng mga verses sa Biblia para hindi nila sinasabi na tayo ay nag-iimbento. So ito is nandun sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Basahin nyo na lang. No? Para hindi na masyadong tatagal pag i-expound natin. At ang pinakahuli, no, dito sa pamumuhay na Kristiyano is dapat tayo ay maglingkod. No? Paano tayo maglilingkod? Di ba? Of course, hindi lang sa pamamagitan ng salita, hindi lang sa pamamagitan ng isip, hindi lang pamamagitan ng puso. Sasabayan natin yan ng tamang gawain para tayo ay makapaglingkod ng maayos at mahusay ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. So, ganun lang, no? Let us recap, no? Pangunahing aral at kaalaman na dapat malaman ng isang Kristiyano, no? Number 1 is pag-ibig ng Diyos sa tao. Ulitin ko, iniibig tayo ng Diyos. Di ba? Nandun yan sa John 3:16. Di ba? And take note about the sin and salvation. Kasi magkasama lagi yan, no? Kasalanan at kaligtasan. No? Marami yan, hindi lang yung mga ibinahagi ko. No? Actually, pag i-search nyo yung Biblia, nandun lahat ang kasagutan. No? So, pangatlo is yung pananampalataya kay Jesus Christ. No? Kasi kailangan nating kailangan tayong manampalataya. No? Sapagkat isa yun sa susi ng kaligtasan. Diba? Then, take note, yung pang-apat is yung dalawang pinakadakilang utos. Diba? Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Nabanggit ko na yon. At yung huli is yung pamumuhay. Diba? Bilang isang tunay na Kristiyano. So, meron 4 na preferences. Pero, siyempre, kagaya ng sinabi ko, marami pa. No? I-research nyo lang. No? Itong nasabi ko is at least. Itong tinalakay ko o ibinahagi is at least yung basic. Diba, na ayon sa aking pagsasaliksik at pagsisiyasat. So, take note of those. 5 yon. And, hopefully, meron kayong naintindihan dito sa ating ibinahagi. No? Ulitin ko, again and again, hindi naman ako pastor or hindi talaga ako mangangaral. No? Hindi ko pinag-aralan to. No? Although, siyempre, sa pagsasaliksik ko kasi, ulitin ko, diba, na bilang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, is kailangan tayo din ay magpalaganap at mangaral sa mga salita ng Diyos batay sa ating pagsasaliksik at sariling kalaman. Okay? So, in our next subtopic, tatalakayin ko sa inyo yung araw-araw na gabay, no, sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Okay? So, hanggang sa muli.